Martial Pick, Kabanata 5389. Nakatadhanang magkita. Muling sumugod ang napakalaking figure ng Giant Spirit God, winuwagayway ang malaking buto sa kanyang kamay, winasak ang walang laman sa lahat ng panig, na naging dahilan upang gumuho at pumutok. Natigilan sandali si Yang Kai at nagulat na sinabi. Isa pang Giant Spirit God. Umiling ang Old Ancestor Xiao Xiao at sinabing. Iyon pa rin. Bakit siya bumalik? Naguguluhan si Yang Kai. Ang Old Ancestor ay walang sagot sa kanyang tanong at mabilis na sinabi. Maghintay lamang at tingnan. Sumimangot si Yang Kai, nagmamasid, at nakita ang Giant Spirit God na bumalik sa kanila. Pagkatapos ay lumipad siya sa malayo at nawala sa isang iglap. Bagamat tila awkward at malamaya ang kanyang mga galaw, ang kanyang bilis ay napakabilis. Nagpakita lamang siya ng hindi mahawakan dahil sa kanyang napakalaking sukat. Hindi naintindihan ni Yang Kai ang kanyang ginagawa at hindi nagpaliwanag si Old Ancestor Xiao Xiao. Matapos maghintay ng ilang oras, nanliit ang mga mata ni Yang Kai at habang nagpupumilit siyang makita ang Giant Spirit God na dumiretso sa kanila habang nagaamok sa buong kawalan, pagkatapos ay nawala muli. Malalim na sumimangot si Yang Kai, iniisip kung ano ang ginagawa ng Giant Spirit God. Sa kabilang banda, napabuntong hininga na lang si Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat may ilang hinala ngayon si Yang Kai, hindi pa siya sigurado. Gayunpaman, pagkatapos lumipad pabalik-balik ang Giant Spirit God ng 3 beses, nakumpirma niya ang kanyang teorya. Ito ba ang Giant Spirit God? Patay na, tanong ni Yang Kai. Bagamat ang Giant Spirit God ay naglabas ng malakas na hangarin sa pagpatay, walang bakas ng sigla na nagmumula sa kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit natakot si Yang Kai ay ang makitang ang katawan ng Giant Spirit God ay puno ng mga sugat na halatang matagal nang natamo ngunit hindi naghihilom. Sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao na may labis na pag-aalala. Maaari mong sabihin iyan. Kung gayon bakit? Alam ng Old Ancestor Xiao Xiao kung ano ang nasa isip ni Yang Kai at sinabi niya. Bagaman ang Giant Spirit God Clan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ang proseso ng kanilang pag-iisip ay napakasimple. Bagamat hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya bago siya namatay, mula sa kanyang pag-uugali, malamang na nakikipaglaban siya sa hindi mabilang na makapangyarihang mga kaaway bago siya namatay. Habang siya ay naglalakbay pabalik-balik, ang Giant Spirit God ay patuloy na winuwagayway ang higanteng buto sa kanyang mga kamay, na para bang mayroong walang katapusang bilang ng mga kaaway sa paligid niya na umaatake sa kanya. Ang masasamang aura ng Giant Spirit God ay sobrang nakakatakot din. Ang Black Ink Clan. Napabuntong hininga si Yang Kai. Sa ganitong mga kalagayan, sino pa ang maaaring maging kaaway ng Giant Spirit God? Dapat itong Black Ink Clan. Kahit na hindi niya alam kung ano ang mga sinaunang labanan, masasabi niya sa pamamagitan ng pagtingin sa kalagayan ng Giant Spirit God na siya ay nasa isang desperado na sitwasyon. Tiyak na natalo niya ang hindi mabilang na bilang ng mga kaaway bago tuluyang mamatay sa pagod. Bagamat nawala ang kanyang sigla, ang kanyang huling will ay nanatiling walang patid. Lumipas ang walang katapusang mga taon, ngunit patuloy pa rin siyang umaakay sa larangang ito ng digmaan, walang pagod na sinusubukang patayin ang hindi nakikitang kaaway, kahit minsan ay hindi tumitigil. Marahil, kapag tuluyang bumagsak ang kanyang pisikal na katawan ay titigil siya. Hindi maipaliwanag na lumubog ang puso ni Yang Kai. Bagamat wala siyang anumang dating pakikipag-ugnayan sa Giant Spirit God na ito, parehong si Ada at Aur ay hindi kapani-pani walang palakaibigan at mabuti sa kanya. Sila ay tunay na banayad at inosente, hindi kailanman ginamit ang kanilang dakilang lakas upang mangapi ng iba. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, kahit isang lahi na maibigan sa kapayapaan gaya ng Giant Spirit God ay nadala sa digmaan at kalaunan ay nahulog sa larangan ng digmaan, na nagpakita kung gaano kahirap ang sitwasyon noong panahong iyon. Ang Black Ink Clan ay hindi lamang ang pinakamalaking kaaway ng human race, kundi ang pinakamalaking kaaway ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa malawak na universo. Terra na. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay time na bamulong. Ang Giant Spirit God ay hindi buhay. Inuulit lang niya ang mga aksyon noong siya ay nabubuhay, tumatakbo pabalik-balik sa larangan ng digmaan, na nagwawasak sa mga kaaway na wala na. Ito ay tunay na malungkot, ngunit karapat-dapat din sa paggalang. Habang sinusundan ni Yang Kai ang Old Ancestor Xiao Xiao patungo sa Great Evolution Pass, ang Giant Spirit God ay muling sumugod mula sa likuran. Biglang lumingon si Yang Kai at naisip na ang Giant Spirit God na ito ay maaaring hindi basta-bastang pumapatay sa kalaban. Marahil ay iligtas siya ng ilang tao o pinipigilan ang pagsulong ng kaaway. Sa lakas ng isang Giant Spirit God,
Halatang makakatakas sana siya kung siya ay matalo, ngunit siya ay nagpumilit at nanatiling rampa sa larangan ng digmaan. Nangangahulugan iyon na may isang tao o isang bagay na naging dahilan upang manatili siya at lumaban, isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sarili niyang buhay. Marahil, sa sinaunang larangang iyon, ang mga sinaunang tao ay nakikipaglaban sa tabi ng Giant Spirit God dito mismo, hinaharangan ang Black Ink Clan Army. Wala silang paraan upang matuklasan ang mga sinaunang pangyayari. Ang mga sumunod sa kanila ay maaari lamang muling sundan ang paglalakbay ng kanilang mga ninuno. Kung paano ito natapos, iyon ay hula ng sinuman. Habang lumalalim sila sa Black Ink battlefield, mas naging mapanganib ito. Mahirap isipin ang malayong nakaraan, at ang kamanghamanghang labanan na dapat nangyari sa pagitan ng Ancients at ng Black Ink Clan. Ito ay isang digmaan na nakatakdang magtapos lamang sa kabuoang pagkawasak ng isang panig. Ang kawalan ay puno ng magulong enerhiya, na may black ink clouds at dagat ng black ink strength na nakakalat. Kung saan ang magulong enerhiya at black ink strength ay pinagsama pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, sila ay umunlad upang bumuo ng walang katapusang mga panganib sa paglipas ng panahon. 6 na buwan pagkatapos umalis ang Great Evolution Pass mula sa Royal City, hindi na makapagpagaling ang Old Ancestor Xiao Xiao. Napakaraming panganib sa paligid na kung minsan ay imposible para sa 8th grade division commanders na hawakan ng mag-isa. Halimbawa, noong na-trigger ang isang napakalaking spirit array, at ang buong Great Evolution Pass, defensive barrier ay halos nabasag at ang Old Ancestor Xiao Xiao ay kailangang personal na lumabas para protektahan ang pass. Sa puntong ito, ang mga nakatagong panganib sa kawalan ay naging sapat na malakas upang banta ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang sitwasyong ito ay totoo para sa lahat ng Human Race Army. Maraming Great Passes ang nawalan na ng kontak sa isa't isa dahil sa magulong pagsabog ng enerhiya na ito. Nagsimulang mag-isip si Yang Kai kung ang mga Royal Lord na nakatakas mula sa humans sa bawat theater ay makakabalik pa ba sa Mother Nest ng ligtas. Pagkatapos makipaglaban sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters, ang mga Royal Lord na iyon ay tiyak na malubhang masugatan, at sa ganitong uri ng kapaligiran, kung hindi sila mag-iingat, maaari silang mamatay. Sa oras na ito, pinangunahan ni Yang Kai ang Dawn Squad na mag-scout sa unahan ng Great Evolution Pass para tingnan kung may mga posibleng panganib. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nakaupo sa loob ng pass habang sinusubaybayan niya ang 4 na direksyon kung sakaling may mangyari, handang tumugon kung kailangan niya. Ang Dawn Squad ay isang Special Operations Squad at sanay sa mga mapanganib na misyon sa pagmamanman. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng problema, may dagdag na 8th grade ang Dawn Squad sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Feng Ying. Sa huling labanan sa Royal City, sumugod si Feng Ying sa kritikal na sandali at pinigilan ang isang Territory Lord na tumutugis kay Yang Kai. Bilang isang bagong na-promote na 8th grade master, si Feng Ying ay natural na walang kalaban-laban para sa Territory Lord na iyon at nasugatan sa labanan. Nang maglaon, nagkaroon ng breakthrough sa sitwasyon. Sina Che Kong, Mo Jiao at ang 9th grade Black Ink Disciple, ay sunod-sunod na namatay. Napagtanto ng kalaban ng Territory Lord ni Feng Ying na ang sitwasyon ay wala sa pabor ng Black Ink Clan at nagtangkang tumakas. Si Feng Ying ay ginawa ang lahat upang i-pin down ang kanyang kalaban, at sa tulong ng iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kalaunan ay nagawa niyang patayin ang Territory Lord na iyon. Ngayong si Feng Ying ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, dapat ay iniwan na niya ang Dawn Squad para yumako ng mas malalaking responsibilidad. Sa katunayan, ang army ay muling inayos bago umalis ang Great Evolution Pass sa Royal City. Ito ang pangatlong beses na dumaan ang Great Evolution Army sa isang mass reorganization. Ang unang pagkakataon ay noong unang itinatag ang Great Evolution Army. Ang pangalawang pagkakataon ay noong muli nilang kinuha ang Great Evolution Pass. Ngayon ang pangatlo at marahil ang huling pagkakataon. Si Feng Ying ay isa na ngayong Division Commander ng Western Army. May mga bagong mukha din sa Dawn Squad. Si Yang Kai ay nakatayo sa deck sa busog ng warship, gamit ang kanyang divine sense para subaybayan ang lahat ng direksyon, tinitingnan ang mga posibleng nakatagong panganib. Bukod kay Dawn Squad, may 12-dosenang iba pang mga squad na nagpapasikat sa landas sa unahan ng Great Pass. Mabilis na imamapa ng mga reconnaissance team ang ruta sa unahan at ipapadala ang kanilang mga natuklasan pabalik sa Great Evolution Pass, upang maiwasan nila ang anumang paparating na mga panganib. Kung mayroong isang malakas na paghihigpit o divine ability na nakita sa harap, ang mga scout ang mananagot sa pag-trigger nito. Gayunpaman, kung ito ay masyadong malakas, kung gayon ang 8th grade division commanders na sumama sa mga scout ay kailangang kumilos.
Kung kahit ang 8th grade masters ay hindi makayanan ang banta, maaari na lamang nilang tawagan ang Old Ancestor para harapin ito. Alam na delikado ang daan sa unahan, kaya walang nag-abala na makipag-ugnayan sa Old Ancestor maliban kung ang banta ay napakalakas na kahit na ang mga kalasag ng Great Evolution Pass ay hindi makayanan ang epekto. Sa ngayon, 2 beses na kailangang mamagitin si Old Ancestor Xiao Xiao. Ang mga paghihigpit na na-neutralize ng Old Ancestor ay tunay na nakakatakot. Kung ang isa ay aksidenteng na-trigger ng scouting squads, malaki ang posibilidad na ma-wipe out sila. Sa araw na ito, tinitingnan ni Yang Kai ang mga posibleng panganib sa hinaharap ng ang isang Divine Sense Transmission ay umabot sa kanyang tainga. Brother Yang, halika at tingnan. Mayroong isang bagay na kawili-wili dito. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin doon, at walang pag-aalinlangan, tinawag niya si Feng Ying upang manguna at tumakbo. Ilang sandali pa, nang marating niya ang lugar na ginagalugad ng isa pang squad, tiningnan niya ang sitwasyon at natigilan siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang figure na nakatayo sa kawalan sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay puno ng itim na dugo. Isa itong Black Ink Clansman. Hindi siya basta-bastang Black Ink Clansman. Mula sa kanyang aura, malinaw na isa siyang Territory Lord. Nakilala pa nga ni Yang Kai ang individual na ito, ngumiti, at sinabing, "Talagang tadhana na magkita tayong muli pagkatapos ng mahabang panahon. Paano kita haharapin? Hindi ito maaaring makatulong." Ang Territory Lord na ito ang humabol kay Yang Kai sa nakaraang labanan. Hindi alam ni Yang Kai ang pangalan ng kanyang kalaban, ngunit sa huli, ipinatawag niya ang Soul Clone ni Huang Xiniyang para harangan siya. Malinaw na tinalo ng Territory Lord na ito ang Soul Clone ni Huang Xiniyang, na ngayon ay nanatili bilang isang walang buhay na balahibo. Inilagay ni Yang Kai ang balahibo sa kanyang space ring at nagplanong ibalik ito kay Xiniyang kapag nagkaroon siya ng pagkakataong makita siya sa Northern Pass. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang Territory Lord sa ganoong lugar. Noong nakaraan, ang mga tao ay walang humpay na hinabol ang kaaway, sinusubukang alisin ang pinakamaraming posible. Sa labanan sa Royal City, personal na tinugis at pinatay ni Old Ancestor Xiao Xiao ang karamihan sa mga natitirang Territory Lords. Iilan lamang ang maswerteng nakatakas. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang Territory Lord na ito ay isa sa mga maswerteng iilan. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagawa niyang takasan ang pagtugis ni Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit nabigo siyang maiwasan ang mga panganib ng Divine Abilities na ito, at ngayon ay nakulong dito sa pamamagitan ng ilang uri ng paghihigpit. Medyo hindi matatag ang aura ng Territory Lord na ito at halatang malubhang na sugatan. May ilang malalaking sugat sa buong katawan niya na may itim na dugo na tumutulo pa rin. Alam ni Yang Kai kung ano ang nangyari pagdating niya. Ang piraso ng void na ito ay talagang napuno ng maraming maliliit na void cracks, na dapat ay naiwan ng mga masters na nakikipaglaban noong sinaunang panahon. Higit pa rito, mayroon ding ilang napakalakas na killing array sa malapit. Ang ilan sa mga void crack na ito ay makikita sa mata, ngunit ang iba ay ganap na hindi nakikita. Nang tumakas ang Territory Lord sa lugar na ito, malamang na tumakbo siya ng husto sa belang rehiyon na ito ng kawalan, na nagresulta sa maraming sariwang sugat. Ngayon siya ay nakulong at hindi naglakas loob na gumalaw. Sa katunayan, ang Great Evolution Pass ay nakatagpo ng maraming void crack sa daan, mula sa maliliit na hiwa hanggang sa malalaking lamat na pumuno sa kalangitan, na tila naghiwa-hiwalay sa buong Black Ink battlefield. Iyon ang dahilan kung bakit espesyal na itinalaga si Yang Kai sa reconnaissance, dahil siya ay Master of the Dao of Space at na-detect ang lahat ng nakatagong void cracks. Gayunpaman, bihira pa ring makakita ng lugar na kasing basag at basag nito. Ito ay halos tulad ng isang bilangguan para sa mga tumatakas na Black Ink Clansmen. Mapalad ang Territory Lord na ito na nakaligtas man lang matapos ang pagpasok sa ganitong uri ng lugar. Gayunpaman, siya ay parehong malas dahil hindi siya makatakas mula sa bitag na ito. Martial Pick, Kabanata 5370. Innate, Acquired, Source Domain. Maganda ang mood ni Yang Kai nang makita niya ang Territory Lord na ito, hindi lang dahil kaya niyang ipaghiganti ang Soul Clone ni Huang Xiniyang, kundi dahil kung matrap siya rito, nangangahulugan iyon na papunta sa tamang direksyon ang Great Evolution Army. Ang isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters malapit kay Yang Kai ay tuwang-tuwa din. Ang taong ito ay talagang malas na pumunta rito sa lahat ng lugar. Ngayon siya ay talagang nahuli sa isang bitag. Bahagyang tumawa si Yang Kai at inabot ang espasyo sa harap niya gamit ang kanyang kamay. Tiningnan ng Territory Lord ang eksena at nanunuya. Ang mapahamak na lugar na ito ay puno ng void cracks, bawat isa ay halos hindi masisira.
Maging siya ay hindi makatiis na maputol ng mga bitik na iyon. Alam na alam niya ito dahil ilang beses na niyang sinubukang lumayas at sa bawat pagkakataon na napuputol siya ay mas malala pa kaysa dati. Ang mas naging desperado sa kanya ay habang ang ilan sa mga bitik na ito ay nakikita ng hubad na mata, ang iba ay ganap na hindi nakikita, kaya walang paraan na matukoy niya ang mga ito. Ang lokasyon ng mga bitik na ito ay hindi rin naayos dahil ang kanilang lokasyon ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Isa siyang territory lord. Paano siya makukulong dito kung hindi dahil sa lahat ng mapahamak na void cracks na ito? Ngayon ang 7th grade human na ito ay naglakas loob pa na sunggaban ang mga void crack na ito gamit ang kanyang hubad na kamay. Tiyak na magdaranas siya ng sakit, at kung siya ay malas, maaaring maputol pa ang kanyang kamay. Habang iniisip niya ito, nakita niya ang pagwagayway ng kamay ni Yang Kai, at sunod-sunod na lumitaw ang mga nakatagong bitik ng void. Pagkatapos ay may ilang mahiwagang kapangyarihan, si Yang Kai ay nakakuha ng isang malaking bitik at hinawakan ito sa kanyang kamay. Natulala ang territory lord nang makita niyang nabasag ang void crack sa kamay ni Yang Kai. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Natigilan ang territory lord at nagyelo sa lugar. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na nakatagpo niya ang tao sa nakaraang labanan. Tila may kapangyarihan siyang nauugnay sa Dao of Space. Hindi niya naunawaan ang gayong kapangyarihan, at hindi niya ito naalala kaagad. Gayunpaman, ang nangyari ay walang alinlangan na nagpaliwanag ng isang bagay. Pagkatapos sirain ang isa sa mga void cracks, nagtanong si Yang Kai. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Ang mga salita ay hindi nakakumbinsi gaya ng pagpapakita sa kabilang partido na mayroon siyang paraan upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pagnanais ng kabilang partido na mabuhay. Ang territory lord ay itinikom ang kanyang mga labi at hindi umimik. Gayunpaman, hindi inisip ni Yang Kai ang snob. Nagkaroon ng alitan sa dugo sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan, isa na hindi kailanman malulutas. Ang pagtanggi sa alok ni Yang Kai ay inaasahan lamang. Tinanong ni Yang Kai, "Ano ang pangalan mo?" Matagal na natahimik ang territory lord bago siya sumagot. Gechen. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai bilang isang tugon na nangangahulugan na ang kabilang partido ay may pagnanais na mabuhay at maaaring makipagtulungan sa kanila. Madaling maunawaan ang naramdaman nitong si Gechen. Siya ay nahuli sa pagitan ng isang bitag ng kamatayan at ang kanyang kaaway ay handa na ngayong bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Kahit sino ay kukuha ng pagkakataong mabuhay. May itatanong ako sa'yo. Kung sasagutin mo ako ng tapat, ililigtas kita at sisiguraduhin kung walang gagawa sa iyo sa kalahating araw. Pagkatapos ng kalahating araw, mabubuhay ka man o mamatay ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Sinabi ni Gechen sa masungit na boses. Paano kita mapagkakatiwalaan? Alam niya na kung ang mga talahan na yan ay ibinalik at siya ang nakatuklas ng isang nakulong na human master, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Napangiti si Yang Kai at sinabing, "Hayaan mong ibuod ko ang sitwasyong kinalalagyan mo. Gusto mo man o hindi, kailangan mong magtiwala sa akin. Kung pipiliin mong magtiwala sa akin, may pagkakataon na mabubuhay ka, kung pipiliin mong huwag magtiwala sa akin, maaari kang manatili dito. Hindi kita papatayin, pero good luck sa pagsisikap na makaalis dito ng mag-isa." Naging malungkot ang ekspresyon ni Gechen. Alam din niya na totoo ang sinabi ni Yang Kai. Nakakatakot sa kanya na ang kanyang ulo ay nasa chopping block habang hawak ni Yang Kai ang palakol. Kung kaya niyang umalis dito mag-isa, tatayo pa kaya siya dito? Ilang beses na niyang sinubukan at sa bawat pagkakataon ay mas masahol pa siya kaysa dati. Kung hindi siya kumilos ng maingat, matagal na siyang namatay. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang 7th grade brat na walang karapatang kumatawan sa human race. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na nakatayo sa tabi ni Yang Kai ay naiinip na nagsabi. Sapat na ang kalokohan. Sinabi ni Yang Kai na walang aatake sa iyo sa kalahating araw, na nangangahulugan na maaari kang tumakas sa kalahating araw. Si Mo Jiao, ang anak ng asong iyon, ay namatay sa labanan sa Royal City. Isa ka sa ilang territory lords na nakatakas. Ano pa ang magagawa mo para mabuhay? Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring tanungin kami. Hindi gaanong alam ng humans ang sitwasyon sa Black Ink Clan, lalo na ang tungkol sa dating inakala na Mother Nest. Bagamat tiyak na mayroong mas mataas na ranggo na Black Ink Nest sa itaas ng high-grade Black Ink Nests, hindi pa rin nila talaga alam kung ano talaga ang Mother Nest. Ano ang mawawala sa pagpapabiil sa isang territory lord kung may sasabihin siya sa kanila tungkol sa Mother Nest? Tiyak na alam ng 8th grade Heaven Opening Master na ito ang mga intensyon ni Yang Kai, kaya naman sinabi niya ito.
Umiling si Getchen, lumingon sa kanilang dalawa at sinabing, kung ang Old Ancestor ang nagsisigurong ililigtas ang aking buhay, sasabihin ko sa iyo ang anumang gusto mo. Kabastusan. Mahigpit na sigaw ng 8th grade master. Pagkatapos umungal ang 8th grade master, biglang lumitaw ang Old Ancestor sa likuran nila. Tila, nalaman din niya ang tungkol sa sitwasyon sa anumang paraan at sumugod noon pa man, ngunit nagtago sa paningin. Nang makita ng Territory Lord ang Old Ancestor Xiao Xiao, halatang medyo kinakabahan siya. Ito ang Supreme Human Master na pumatay sa Royal Lord Mo Jiao. Ang bawat Black Ink clansman ay matatakot sa kanya. Sa aking pangalan, isinusumpa kong hindi kita papatayin hanggat sasagutin mo ang ilang mga tanong. Tumingin ang Old Ancestor Xiao Xiao kay Getchen at sinabing patago. Maaari mong piliin na huwag sumagot, ngunit kung manggahas kang magsinungaling. Ako may mga paraan para humingi ka ng kamatayan. Si Getchen ay mukhang nagkakasalungatan saglit, ngunit hindi nagtagal ay nagbitiw sa kanyang kapalaran at tumanggo. Mabuti. Sumagot ang Old Ancestor. Tungkol sa iyong high-grade Black Ink Nests, mayroon bang mas mataas na Black Ink Nest na pinagmumulan ng Black Ink Clan? Kumunat ang noo ni Getchen at sumagot. Hindi ako sigurado. Siguro. Tinitigan siya ng Old Ancestor Xiao Xiao na may singkit na mga mata at nagtanong. May death wish ka ba? Mabilis na sinabi ni Getchen. Hindi talaga ako sigurado tungkol dito. Hindi ako nagsisinungaling. Pinaikit ng Old Ancestor ang kanyang mga mata at nagtanong. Paanong hindi mo malalaman ang isang simpleng bagay bilang isang Territory Lord? Ipinaliwanag ni Getchen. May mga pagkakaiba sa pagitan ng Territory Lords. Ang mga bagay na ito ay maaaring alam ng mga innate Territory Lords, ngunit ako ay isang acquired Territory Lord at wala akong masyadong alam tungkol sa mga sikreto ng angkan. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay naguguluhan at nagtanong. Katutubo. Nakuha. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng isang innate Territory Lord at isang acquired Territory Lord? Kahit si Yang Kai, na nanirahan sa Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, ay hindi alam na may anumang pagkakaiba sa pagitan ng Territory Lords. Pagkatapos naganap na lumaki ang high-grade Black Ink Nest, ang pinakaunang Territory Lords na nabuo mula rito ay itinuturing na innate Territory Lords. Pagkatapos nito, lahat sila ay acquired Territory Lords. Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya si Yang Kai. Si Sir Chekong, ang pinatay ng batang ito, ay isang innate Territory Lord. Sinulyapan ng Old Ancestor Xiao Xiao si Yang Kai, ngunit nagkibit-balikat lang siya at ngumiti ng alanganin. Nasa life or death na sitwasyon siya, kaya sino ang mag-aalala kung ang isang Territory Lord ay innate o acquired? Higit pa rito, hindi pa niya narinig ang ganoong pagkakaiba. Ano ang pinagkaiba? Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. May kutob siya na sa pagkakataong ito, maaaring makakuha siya ng maraming sobrang confidential na impormasyon tungkol sa Black Ink Clan mula kay Getchen. Nag-isip sandali si Getchen bago sumagot. Talagang may malaking pagkakaiba. Ang mga innate Territory Lord ay umiral na bago pa ang acquired Territory Lords at sa pangkalahatan ay mas makapangyarihan. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakaiba ay direktang ipinanganak sila mula sa high-grade Black Ink Nests. Kaya, kapag sila ay isinilang, mayroon na agad silang lakas at katayuan ng isang Territory Lord. Nanlaki ang mga mata ng Old Ancestor Xiao Xiao at mas nagulat si Yang Kai habang siya ay napabulalas. Ang isang Royal Lord Black Ink Nest ay maaaring direktang mangitlog ng mga Territory Lords. Kung ganoon nga ang kaso, bakit kakaunti ang Territory Lords? Bagamat mas marami ang Territory Lords kumpara sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kung totoo ang sinabi ni Getchen, dapat ay marami pang Territory Lords. Bakit ang Black Ink Clan ay hindi lamang lumikha ng higit pang mga Territory Lord at nadaig ang human race? Mayroon bang ilang uri ng limitasyon? Nagtataka na tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Tumanggo si Getchen. Oo, may limitasyon. Narinig ko ang ibang Territory Lords na nagsabi na ang pagsilang ng isang innate Territory Lord ay hindi mapaghihiwalay sa Source Domain. Noong sinaunang panahon, lumabas ang Royal Lords mula sa Source Domain na may sarili nilang high-grade Black Ink Nests. Dala ng mga Black Ink Nest na iyon ang ilan sa kapangyarihan ng Source Domain sa kanila, at sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihang iyon maipanganak ang mga innate Territory Lords. Source Domain. Kudlit. Parehong namangha sina Old Ancestor Xiao Xiao at Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang terminong Source Domain. Ang terminong nag-iisa ay naging sanhi ng kanilang mga imahinasyon. Ito ay isiniwalat ni Getchen sa kanyang sariling kagustuhan, kaya hindi nila alam kung sinasadya niya ito. Malinaw na ngayon na ayaw niyang mamatay.
Kung hindi, bakit ang dali niyang ibunyag ang mga sikreto? Gusto siyang himukin ng Old Ancestor Xiao Xiao na magpahayag ng higit pa at sinabing, kung ganoon, ang kapangyarihan ng source domain na tinatawag mo ay ang nagbigay daan sa high-grade Black Ink Nest na direktang ipanganak ang mga territory lords, ngunit sa paggawa nito, ang kapangyarihang iyon ay naubos at hindi na muling mapunan. Tama. Mapait na sabi ni Getchen. Kaming mga acquired territory lords na dahan-daang umakyat sa pamamagitan ng pagsusumikap at paglilinang. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga innate territory lords, mas malala kami sa katayuan at lakas. Kung gayon, tiyak na talagang kaawa-awa kayo. Ngumingiti si Yang Kai. Umiling si Getchen at sinabing, may kasabihan sa iyong mga tao, ang langit ay patas sa lahat ng bagay. Bagamat ang mga innate territory lord ay ipinanganak na sobrang makapangyarihan, sila ay magpakailanman na magiging territory lord sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa kabaligtaran, ang acquired territory lords na nakamit ang aming status sa pamamagitan ng cultivation ay may pagkakataon na balang araw ay maging royal lords. Bakit ganun? Naguguluhan si Yang Kai. Ayon sa dahilan, ang mga innate territory lords ay dapat na higit na may pribilehiyo. Bakit iba ito pagdating sa Black Ink Clan? Hindi ko alam. Umiling si Getchen. Si Sir Mo Jiao ay minsan ding acquired territory lord. Tumahimik ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ito ay isang maikling pag-uusap, ngunit ang impormasyon na nakalap ay napakalaki. Mga innate territory lords, acquired territory lords, source domain. Mayroon ding mga royal lord na lumabas sa source domain na may sarili nilang Black Ink Nests. Si Mo Jiao, na sumulong upang maging isang royal lord sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, ay hindi isa sa kanila. Ang high-grade Black Ink Nest na natagpuan nila sa Great Evolution Pass ay iniwan ng isang royal lord 30,000 taon na ang nakakaraan. Kinuha lang ni Mo Jiao ang pugad. Nang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, nagtanong ang Old Ancestor Xiao Xiao. Bumalik sa tanong ko, ang iyong tinatawag na source domain ba ang Mother Nest? Umiling si Getchen at sumagot. Wala pa akong narinig na Mother Nest, kaya hindi ko alam kung nasa source domain ito. Wala sa amin na acquired territory lords ang nakipag-ugnayan sa source domain. Gayunpaman, ang ilan sa amin ay may ilang mga hula tungkol sa pagkakaroon ng isang mas malaking Black Ink Nest. Kung talagang mayroong Mother Nest, gaya ng tawag mo, ito sa mundong ito, kung gayon maaari lamang itong nasa source domain. Marshall Pick, Kabanata 5371. Nagtitiwala ka sa salita ng isang babae. Sa Black Ink Clan, napakahigpit ng hierarchy sa lahat ng bagay. Ang mga Black Ink Nest na may mataas na ranggo ay nagsilang ng mga mas mababa ang ranggo, at nagkaroon ng one-way symbiotic na relasyon sa pagitan nila. Kung ang mga tao ay may ilang mga hinala tungkol dito, kung gayon ang Black Ink Clan mismo ay natural na mayroon din sila. Gayunpaman, si Getchen, isang acquired territory lord, ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa Mother Nest. Kaya, wala talaga siyang alam tungkol dito. Higit pa rito, ang Mother Nest ay isang termino na likha ng human race. Kahit na ito ay umiiral, sino ang nakakaalam kung ano ang tawag dito ng Black Ink Clan? Ang mga innate territory lords na iyon, gaya ni Chekong, ay maaaring higit na nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito dahil sila mismo ay pinalaki ng direkta mula sa high-grade Black Ink Nests. Kaya, nagkaroon sila ng koneksyon sa source domain kung saan pinaghihinalaang umiiral ang Mother Nest. Nakakalungkot na patay na si Chekong. Kung hindi, nagkaroon pa ng pagkakataon na malaman ang isang bagay mula sa kanya. Ngayon, naunawaan na ni Yang Kai kung bakit ang ilan sa mga territory lord ay mas makapangyarihan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lakas ng isang territory lord ay mas mababa kaysa sa lakas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, sa bawat theater, palaging may ilang mga pagbubukod. Halimbawa, ang lakas ni Chekong ay kapantay man lang ng isang 8th grade Division Commander. Sa katunayan, sa isang one-on-one na laban, halos walang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa Great Evolution Army na kanyang kalaban. Tanging si Xiang Shan at ilang iba pang nangungunang elite ang maaaring kunin siya. Si Chekong ay pinatay niyang kay pangunahin dahil siya ay masyadong pabaya at hinayaan ang kanyang sarili na tamaan ng isang soul-rending thorn. Direktang nabuo ang mga innate territory lords mula sa high-grade Black Ink Nests. Kaya natural, sila ay mas makapangyarihan, ngunit ang paraan ng kapanganakan na ito ay malamang na naubos ang kanilang potensyal ng buo, kaya't hindi sila kailanman magiging royal lords. Sa kabaligtaran, si Getchen, na medyo mahina, ay may puwang upang lumago at isang pagkakataon na maging isang royal lord. Siyempre,
Napakahirap pa rin para sa isang Black Ink Clan Territory Lord na sumulong para maging isang Royal Lord, hindi bababa sa para sa isang tao na maabot ang 9th grade Heaven Opening Realm. Kung hindi ito ang kaso, magkakaroon ng mas maraming Royal Lords sa Black Ink Clan pagkatapos ng napakaraming taon, kung isasaalang-alang ang kanilang likas na bentahe sa mga numero. Tiyak na marami pang innate territory lords tulad ni Chekong noon pa man, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng pakikipagdigma sa humans, karamihan sa mga innate territory lord na ito ay malamang na namatay. Iilan lamang ang nakaligtas. Ang isang magaspang na pagtatantya ay magsasabi na bago ang pinakahuling digmaan, ang nangungunang 3 territory lords sa lahat ng mga theater ay innate territory lords. Ngayon, sabihin sa akin ang tungkol sa source domain. Ang dami mong alam. Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Si Getchen ay isang acquired territory lord, kaya marahil ay hindi niya alam ang tungkol sa confidential na impormasyon na may kaugnayan sa pinagmulan ng Black Ink Clan. Mula sa pag-uusap sa ngayon, lumilitaw na ang mga innate territory lords ay tila itinatakwil ang acquired territory lords. Gayunpaman, dapat silang higit na nakakaalam kaysa sa mga tao. Pinag-isipan ito ni Getchen at sinabing, ang source domain ay isang bagay na narinig ko lang mula sa ibang territory lords. Dapat ang source domain ang pinagmulan ng Black Ink Clan. Naghintay sandali ang Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit nang wala na itong masabi, kumunot ang noo niya at nagtanong. Iyon lang, walang magawang sinabi ni Getchen. Hindi. Halos matawa ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ang source domain ang pinagmulan ng Black Ink Clan. Iyan ay maaaring mahinuha sa pangalan lamang. Kailangan ba niyang sabihin ang obvious? Ang Black Ink Clansmen na nakaligtas ay lahat ay tumatakas sa direksyon na ito. Maaari bang lahat kayo ay patungo sa source domain? Sa tingin ko, tumanggaw si Getchen at sinabi. Hindi ko alam kung nasaan ang source domain, ngunit mula nang ako ay naging isang territory lord, mahina kong naramdaman ang isang bagay na pinaniniwalaan kong source domain. Kaya, ang source domain ay dapat nasa direksyong ito. Ito ay dahil ang source domain ay nasa direksyong ito kaya siya tumakas sa ganitong paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas sa ganitong paraan maaari siyang umaasa na mabuhay, ngunit hindi niya inaasahan iyon kahit bilang isang territory lord. Makukulong siya dito. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay. Ang sitwasyon ng Black Ink Clan ay medyo katulad ng kanyang Dragon Source. Sa panig ng Dragon Clan, kung ang Dragon Vein at Dragon Bloodline ng isang individual ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan, malabo nilang maiintindihan kung nasaan ang Dragon Pool, dahil ang Dragon Pool ang pinagmulan ng Dragon Clan. Dahil ang source domain ang pinagmulan ng Black Ink Clan, hindi nakakagulat na maramdaman ito ni Getchen. Kung ang source domain ay ang pinagmulan ng Black Ink Clan, dapat mayroong maraming territory lords at gayon din, maraming royal lords doon. Bakit hindi sila lumalabas? Ano ang pumipigil sa kanila na gawin ito? Tiyak na ngayon na ang 50 royal lord na nakatagpo sa Black Ink Nest Space dati ay lahat mula sa source domain, o kahit sa isang lugar na malapit. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang kanilang pinagmulan. Lumilitaw na nakulong sila sa paligid ng source domain. Kaya, kahit na ang mga labanan sa theaters ay nagaganap, sila ay walang malasakit sa kanila. Hindi sa wala silang pakialam sa mga laban, ngunit sa halip ay hindi sila maaaring makialam. Umiling si Getchen at sinabing, hindi ko alam. Sinabi mo na ang Royal Lords ay lumabas sa source domain at nagdala ng sarili nilang Black Ink Nests. Paano sila umalis sa source domain? Hindi ko alam. Gaano kalayo ang lugar na ito mula sa source domain? Tanong ng Old Ancestor. Hindi ko alam. Ano ang ipinaglalaban ng iyong Black Ink Clan noong unang panahon? Paano nabuo ang kahabaan ng void sa likod ng Royal Cities? Sa pagkakataong ito pagkatapos ng tanong ng Old Ancestor, walang awa siyang nagbabala. Kung maglakas loob kang sabihin na hindi mo alam, mamamatay ka. Lalong naging mapait ang ekspresyon ni Getchen. Hindi niya alam ang mga sagot sa mga tanong na ito. Bagamat isa siyang territory lord, isa lang siyang acquired territory lord, at isang mababang ranggo sa Great Evolution Theater noon. Kaya, paano niya malalaman ang anumang bagay na masyadong confidential? Ano man ang tinalakay ni Mo Jiao sa innate territory lords ay hindi kailanman ibinahagi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit handa siyang sagutin ang mga tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Sa napakaraming taon, nadama ng mga acquired territory lord na tulad niya na hindi kasama sa core ng Black Ink Clan. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa panloob na gawain ng angkan at ayaw niyang mamatay ng hindi kinakailangan. Bagaman ito ay hindi malinaw, ito ay dapat na nauugnay sa inyong mga tao.
Ang alitan sa pagitan ng human race at Black Ink clans ay bumalik sa sinaunang panahon. Ang void na ito ay dapat ang orihinal na larangan ng digmaan na naiwan ng human race masters noong digmaang iyon. Ang puntong ito ay pareho sa kung ano ang kanilang naisip. Hindi nakakagulat na isipin na ang tanging tao sa mundong ito na maaaring makipagkompetensya sa Black Ink clan ay ang human race. Ang Divine Spirit, bagaman malakas, ay napakaliit sa bilang, kaya mahirap para sa kanila na makipagdigma sa napakalawak na larangan ng digmaan. Tumango ang Old Ancestor Xiao Xiao at nagtanong pa ng ilang tanong, na lahat ay matapat na sinagot ni Gechen. May nararamdaman ka pa bang dapat mong sabihin sa amin? Sa wakas ay nagtanong si Old Ancestor Xiao Xiao. Biglang yumigting ang ekspresyon ni Gechen, umiling ng may kasalanan, at sinabing, "Wala akong masyadong alam." Kung ganoon, nilinggan niya si Yang Kai at malamig na sinabi, "Patayin siya." Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Gechen habang tumututol. "Nagkaroon kami ng kasunduan. Nangako kang pakakawalan ako kung sasagutin ko ng totoo ang mga tanong mo." Tumingin sa kanya ang Old Ancestor Xiao Xiao at walang awa na nagtanong, "Nagtitiwala ka sa salita ng isang babae?" Hindi niya binalak na pakawalan si Gechen. Kahit na ang isang territory lord ay hindi isang banta sa kanya, tiyak na nakapatay siya ng maraming human soldiers sa mga nakaraang taon. Paano niya hahayaang mabuhay ang isang kaaway na tulad niya? Ngumisi si Yang Kai at inilahad ang kanyang kamay. "Nanumpa nga ang Old Ancestor na hindi kanya papatayin, ngunit hindi ko ginawa." Lumakas ang Space Principles, pinakilos ang Void, at sa isang iglap, hindi mabilang na Void cracks ang lumitaw. Sumunod sila kay Gechen habang minamanipula sila ni Yang Kai. Nagnganga ang mga ngipin ni Gechen at nagmamadaling lumabas ng may determinasyon laban sa hindi mabilang na mga bitek. Ang kanyang Black Ink strength ay lumalakas habang siya ay umuungal. "Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan." Hinawakan siya ng Void cracks at tumalsik ang itim na dugo kung saan-saan. Bago pa tumama ang mga bitek kay Gechen, nagawa niyang maglunsad ng isang matinding suntok kay Yang Kai, na tumama sa kanya at napaatras siya ng malayo. Sa oras na nagpakatatag si Yang Kai, si Gechen ay nahiwa na sa hindi mabilang na piraso ng Void cracks. Hindi makapaniwalang tumingin si Yang Kai kay Old Ancestor Xiao Xiao at sa 8th Grade Division Commander at nagtanong, "Tumayo ka lang doon, nanonood." Akala niya ay kikilos ang dalawang ito sa kritikal na sandali, kaya naman hindi man lang niya ipinagtanggol ang sarili. Dahil sa kanilang kawalan ng pagkilos, halos magtamo siya ng malubhang pinsala. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master na iyon ay ngumisi at sinabing, "Bueno, hindi ka pa ba ayos? Hindi ba huli na para magtanong kung hindi?" Nagalit si Yang Kai, ngunit alam niya sa kanyang puso na titiyakin ng Old Ancestor na hindi siya masasaktan. Malamang, hindi siya namamagitin dahil alam niyang hindi siya masasaktan ng suntok ni Gechen. The Source Domain. Bulong ng Old Ancestor. Mukhang may dahilan kung bakit isa lang ang high-grade Black Ink nest sa bawat theater. Pinawi ni Yang Kai ang sakit na naramdaman niya, nagmuni-muni ng kaunti, at naunawaan ang ibig sabihin ng Old Ancestor. Sinabi ni Gechen kanina na ang orihinal na Royal Lords na lumabas sa Source Domain ay nagdala ng kanilang mga Black Ink nests. Ang impormasyong natanggap nila mula sa iba pang mga theater ay nagpakita na mayroon lamang isang high-grade Black Ink nest sa bawat Royal City. Higit pa rito, mayroon lamang isang Royal City sa bawat theater, gaano man karaming mga Royal Lord ang naruroon. Dahil ang high-grade Black Ink nests ay inilabas mula sa source domain ng mga unang Royal Lords, malamang na sila ay pinanganak ng Mother Nest. Kaya, kapag ang isang Territory Lord ay naging isang Royal Lord, wala silang sariling Black Ink nest at maaari lamang ibahagi ang isa sa dating Royal Lord. Ang mga limitasyon sa Mother Nest ay dapat dahil sa ilang mga paghihigpit na inilagay sa Black Ink clan. Ang Old Ancestor ay tumingin sa kawalan at nagpatuloy. Kung hindi, kapag nalaman nilang natalo sila sa mga labanan sa mga theater sa pagkakataong ito, ang mga Royal Lord sa Mother Nest ay dapat na lumabas upang magbigay ng suporta. Ang paghihigpit na iyon ay malamang na ang kabilang partido ang tumulong sa amin na makawala sa bitag sa huling pagkakataon na naroon kami. Gayunpaman, malinaw na hindi kumpleto ang paghihigpit na ito, o marahil, mayroong ilang panghihimasok na naging dahilan upang hindi ito kumpleto. Kung hindi maaaring alisin ng Royal Lords ang Black Ink Nests mula sa source domain. Mayroon bang mas mataas na realm ng Martial daw sa itaas ng 9th grade? Sa oras na iyon, nakita ni Old Ancestor Xiao Xiao at ng iba pa ang malaking kamay ng Jade na nagmumula sa labas ng Black Ink Nest space, na pamunit ng isang bitek para makatakas sila.
Bagamat maaaring may iba pang dahilan, hindi may kakailan na napakalaki ng kapangyarihan ng kamay na iyon. Ang Jade White na kamay ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam na parang nalampasan nito ang lakas ng 9th grade Heaven Opening Realm, at sa parehong oras, tila hindi ito ay lubhang kakaiba. Ano ang nangyari noong sinaunang panahon? Anong mga lihim ang nakatago sa lugar ng kapanganakan ng Black Ink Clan? Walang nakakaalam, kaya walang makakasagot sa kanila. Gayunpaman, nagpatuloy ang krusada ng human race. Bagamat mapanganib pa rin ang daan, hanggat kayang sirain ng human race ang source domain, may pagkakataong ganap na malutas ang isyu na tinatawag na Black Ink Clan. Gayunpaman, ito ay isang mahabang paraan upang pumunta. Ang sinabi ni Getchen ay hindi dapat kunin sa halaga. Huwag masyadong magtiwala sa impormasyong ito. Nagbabala ang Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat mukhang napaka-cooperative ni Getchen, sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya? Hindi nila ma-verify ang alinman sa impormasyong ibinigay niya, kung ito ay totoo o mali. Higit pa rito, ang ilan sa mga impormasyong ibinigay niya ay madaling maisip ng mga tao, kaya hindi ito gaanong kapakipakinabang. Ang kanyang mga salita ay kailangang kunin ng isang kurot ng asin. Ang ilan ay maaaring totoo habang ang iba ay mali. Ito ay magiging hanggal na maniwala sa kanyang mga pahayag. Tumango ang 8th grade Heaven Opening Realm Master at sinabing, "Oo, magpatuloy na tingnan ang daan sa unahan." Utos ng Old Ancestor Xiao Xiao, tumalikod, at bumalik sa Great Evolution Pass. Bahagyang tumango si Yang Kai sa 8th grade Heaven Opening Realm Master bago lumipad pabalik sa Dawning Light. Hindi na siya nagsalita pa kay Fang Ying at sa iba pa, ngunit ang pagkaapurahan sa kanyang puso ay lalong naging halata. Martial Pick, Kabanata 5372. Ang distansya ay umiikli. Ang lahat ng theaters at ang Great Passes ay umalis mula sa Royal Cities ng walang malinaw na layunin, ngunit ngayon, mayroon silang patutunguhan. Ang Source Domain. Kudlit. Ang Source Domain ang pinagmulan ng Black Ink Clan, kung saan naroon ang Mother Nest, kasama ang isang pagtitipon ng maraming Royal Lords. Hindi lang naroon ang mga Royal Lord, dapat marami rin ang Territory Lords at mga sundalo. Higit pa rito, hindi lang ang mga acquired Territory Lords tulad ni Getchen, marami sa mga Territory Lords doon ay malamang na innate Territory Lords. Ang Great Evolution Army ay mayroon na ngayong wala pang 30,000 sundalo, 45 8th grade Heaven Opening Realm Masters, at isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ang gayong hukbo ay malaki sa laki at lakas. Ang iba pang Great Passes ay malamang na may mas kaunting puwersa kaysa sa Great Evolution Pass, ngunit mayroong 106 sa kanila sa krusada na ito. Kapag ang lahat ng army ay nagtagpo sa isa, sa panahong iyon, ang human army ay lalampas sa 2 milyon. Ito ay isang buong 2 milyong master sa o higit pa sa 5th grade. Ito rin ang pamana na naipon sa mga nagdaang panahon ng Cave Heavens and Paradises. Napakalakas ng gayong puwersa, ngunit maaari ba nitong talunin ang Black Ink Clan sa source domain? Hindi sigurado si Yang Kai, at maging ang Old Ancestors. Kahit na ang lahi ng tao ay malakas na ngayon, sino ang makakagarantiya na sila ang mananalo sa labanang ito? Paano kung natalo sila? Gayun din, ano ang kapangyarihan na naglimite sa Black Ink Clan sa source domain? Kanino ang Jade White na kamay na nakita noon ni Old Ancestor Xiao Xiao at ng iba pa? Makakatulong ba ang hindi kilalang puwersang ito sa labanan? Ang daan sa unahan ay puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit kailangan nilang sumulong. Ang Great Evolution Army ay patuloy na nagmarcha pasulong. Ang mga reconnaissance squad ay palaging nasa harapan upang suriin ang sitwasyon. Hindi maiiwasan, nakatagpo sila ng maraming panganib at hindi sinasadyang nag-trigger ng maraming paghihigpit na naging dahilan upang magdusa sila ng ilang casualty. Maging ang Dawn Squad, sa pangunguna ni Yang Kai, ay muntik nang mamatay. Sa kabutihang palad, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay dumating sa tamang oras upang iligtas sila sa kritikal na sandali. Habang lumalalim ang mga ito, mas naging mapanganib ang kawalan. Iniisip ni Yang Kai kung nakabalik si Getchen sa source domain ng ligtas kahit na pinabayaan na nila siya. Siya ay maaaring kung siya ay mapalad. Gayunpaman, malamang na makatagpo siya ng maraming mapanganib na bitag sa daan. Kung isasaalang-alang na kahit na matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang mga natira sa sinaunang digmaan ay napakapanganib pa rin, mahirap isipin kung anong uri ng marahas na sagupaan ang naganap noong sinaunang panahon. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang mga taon. Isang buong 3 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang krusada sa source domain. Ang kalsada ay puno ng mga panganib, ngunit wala pa ring palatandaan ng source domain. Nagtataka ito kung maling direksyon ang kanilang pinupuntahan.
Gayunpaman, sa higit sa 100 armies na patuloy na nagmamarcha pasulong, na nagwawalis sa napakalawak na bahagi ng kawalan, tiyak na isa sa kanila ang direktang sumusulong sa source domain. Ang lahat ng Great Passes ay regular na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, maraming Great Passes ang paminsan-minsan ay mawawalan ng kontak dahil sa magulong enerhiya sa kawalan. Sa kabutihang palad, ang mga komunikasyon ay palaging naibalik pagkatapos ng ilang sandali. Walang mga kaaway sa daan, kahit na ang mga nakatagong array at natitirang divine abilities ay ginawa pa ring taksil ang walang bisa. Isang araw, ginalugad ni Yang Kai ang mga nakatagong panganib sa hinaharap ng bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nang itinoon niya ang kanyang sentido dito, wala siyang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa Dawn ng Light at binati si Feng Ying. Bantayan mo ako. Tumanggaw si Feng Ying at kinilala ang sinabi ni Yang Kai. Pagkatapos ay bumuo si Yang Kai ng isang set ng mga handsil, na naging sanhi ng pag-alon ng kanyang world force nang biglang lumitaw ang isang misteryosong grand array sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga tropa na sakay ng Dawn Squad ay natarante. Hindi alam kung bakit inactivate ni Yang Kai ang Universe Transference Law. Pinahintulutan ng Universe Transference Law ang isa na mag-teleport sa malalayong distansya sa isang Universe Array. Mula nang i-install ni Yang Kai ang Universe Array sa Purifying Black Ink battleships, maraming sundalo ang nagsimulang gumamit ng Universe Transference Law para iligtas ang kanilang buhay sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Gayunpaman, bihirang gamitin ni Yang Kai ang Universe Transference Law dahil bihasa siya sa Dao of Space, na ginagawa siyang mas mabilis kaysa sa alinmang Territory Lord o 8th Grade Master. Ang tanging hindi niya matatakasan sa kanyang sarili ay ang mga Royal Lords. Bagamat nangunguna ang Dawn Squad sa Great Evolution Pass, hindi sila malayo sa isa't isa. Kung gusto ni Yang Kai na bumalik sa Great Evolution Pass, maaari lang siyang maglakbay doon ng mag-isa gamit ang instantaneous movement at hindi na kailangang i-activate ang Universe Transference Law. Ang mga miyembro ng Dawn Squad ay naguguluhan, ngunit si Yang Kai ay tila talagang nabigla. Siya ay sumusunod sa isang kutob lamang, ngunit hindi inaasahan na makahanap ng anuman. Hindi niya intensyon na bumalik sa Great Evolution Pass, ngunit nais niyang gamitin ang Universe Transference Law para mag-imbestiga ng ibang bagay. Ang Universe Array sa lahat ng Purifying Black Ink battleships ay personal na inayos ni Yang Kai. Kaya ang kanyang imprint ay naiwan sa bawat solong Purifying Black Ink battleship. Hanggat pinapayagan ang distansya, maaari siyang maglakbay sa anumang Purifying Black Ink battleship na may Universe Transference Law. Ang iba ay maaari lamang bumalik sa Purifying Black Ink battleships kung saan nila iniwan ang kanilang mga imprint. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Kai ang lokasyon ng lahat ng pinakamalapit na Purifying Black Ink battleship na may Universe Transference Law, ngunit bukod sa 4 na barko sa paligid ng Great Evolution Pass, mahina niyang naramdaman ang 4 pa sa kanyang kaliwa, at 4 pa, sa kanan. Mayroon na ngayong 12 Purifying Black Ink battleship na nasa saklaw ng Universe Transference Law. Siyempre, marami pa, sa napakalayo na mga lokasyon, na ang lahat ay parang malabo na kahit si Yang Kai ay hindi maabot ang mga ito. Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na ang 12 barko na pinakamalapit sa kanya ay nasa saklaw na maaari niyang i-teleport. Ito ay isang napaka-abnormal na sitwasyon. Ang distansya sa pagitan ng bawat Great Pass ay hindi bababa sa 1 taon na paglalakbay para sa karaniwang warship. Nang umalis ang Great Evolution East-West Army mula sa Wind and Cloud Pass, inabot nga sila ng 1 taon bago makarating sa Great Evolution Pass. Masyadong malayo ang 1 taon na paglalakbay sa pamamagitan ng warship para kahit isang taong may kasanayan sa Dao of Space tulad ni Yang Kai ay tumawid gamit ang Universe Transference Law. Gayunpaman, kaya niya ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang distansya sa pagitan ng Great Passes ay umikli hanggang sa punto kung saan magagamit niya ang Universe Transference Law. Paano ito nangyari? Kudlit, naliligaw si Yang Kai, kaya dali-dali niyang winawag ang Universe Transference Law at bumaril patungo sa pass, sumisigaw mula sa malayo. Magpatuloy na tuklasin ang landas sa unahan. Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa gitna ng Great Evolution Pass kung saan nakaupo si Old Ancestor Xiao Xiao na naka-cross legs. Pagbukas ng kanyang mga mata, tumangala siya sa kanya at nagtanong. Ano ang nangyari? Sa nakalipas na 3 taon, si Yang Kai ay nangunguna sa Dawn Squad upang subaybayan ang daan, hindi kailanman bumalik sa Great Evolution Pass hanggang ngayon. Mabilis na ipinaliwanag ni Yang Kai. Papalapit na tayo sa Wind and Cloud Pass at Asher Void Pass. 3 buwan na lang ang layo namin sakay ng warship. Ang 2 Great Passes na pinakamalapit sa Great Evolution Pass ay Wind at Cloud Pass at Asher Void Pass.
Nararamdaman ni Yang Kai na ang iba pang 8 purifying Black Ink battleships na kabilang sa 2 Great Passes na ito ay 3 buwang biyahe na ngayon, na siyang matinding limitasyon na maaari niyang lampasan sa pamamagitan ng Universe Transference Law. Ang ordinary 7th grade masters ay hindi maaaring maglakbay ng ganoon kalaking distansya gamit ang Universe Transference Law. Hindi pa banggitin ang isang 3 buwang paglalakbay, kahit isang buwang distansya ay walang alinlangan na mamamatay para sa kanila dahil ang paglipat sa ganoong kalayuan ay karaniwang limitasyon ng isang 8th grade master sa pamamagitan ng Universe Transference Law. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay natigilan sa kanyang sinabi at nagtanong. Paano mo masasabi? Ipinaliwanag ni Yang Kai ang kanyang naranasan. Nagmuni-muni siya sandali bago sinabing. Sumama ka sa akin. Nagmadali. Silang dalawa ay mabilis na nakarating sa hyperspace array. Ang 7th grade Heaven Opening Master, na nagbabantay sa lugar na ito, ay nakita ang Old Ancestor Xiao Xiao at nagmamadaling batiin siya. Kinawian ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang kamay at nagtanong. May kakaiba ba sa bahaging ito ng space array? Hindi alam ng 7th grade Heaven Opening Realm Master kung ano ang tinutukoy ng Old Ancestor at tapat na sumagot. Walang kakaiba. Wala bang nagbago sa dati? Ang 7th grade ay nag-isip tungkol dito at sumagot. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pagbabago. Hindi ako sigurado kung ito ay anumang bagay na kapansin-pansin, ngunit kamakailan lamang, nang magpadala kami ng ilang mga Jade Slip sa iba pang Great Passes, ang enerhiya na kailangan ay tila nabawasan, ngunit hindi halata ang pagbabawas. Ito ay dahil ang pagbawas sa pagkonsumo ay hindi halata na hindi niya ito iniulat. Pagkatapos ng lahat, ang paghahatid ng isang Jade Slip ay hindi kumonsumo ng maraming enerhiya sa unang lugar, hindi katulad ng paglipat ng isang cultivator, na nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Nang marinig ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang tugon, agad niyang natukoy na malamang na totoo ang sinabi ni Yang Kai. Maaaring wala pang na-detect na kahit ano ang ibang Great Passes, ngunit sa kakaibang sitwasyon ni Yang Kai, napansin niya ang anomalyang ito. Ang Great Evolution Pass ay talagang papalapit sa Asher Void Pass at Wind at Cloud Pass, sa katunayan ay mas malapit. Ang distansya sa pagitan ng Great Passes ay orihinal na halos 1 taon na paglalakbay. Gayunpaman, 3 buwan na lang ang agwat nila ngayon. Nagresulta ito sa nabawasang pagkonsumo para sa paghahatid ng mga Jade Slip sa pamamagitan ng space arrays. I activate ang array. Utos ng Old Ancestor Xiao Xiao. Kung talagang pinaikli ang distansya, malalaman nila kapag sinubukan nila ito. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na iyon ay nagmamadaling sinabi sa kanyang maraming katrabaho at nagsimula silang magtrabaho. Pupunta tayo sa Wind and Cloud Pass. Sabi ni Old Ancestor Xiao Xiao kay Yang Kai, na tumango at sumagot. Naiintindihan. Di nagtagal, handa na ang Grand Array. Itinakda ang Wind at Cloud Pass bilang target na destinasyon, at si Yang Kai ay tumungo sa Space Array. Nag-buzz ang array, at nang mawala ang ilaw, wala na si Yang Kai. Matapos mawala si Yang Kai, ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang agad na nagsuri sa konsumo ng enerhiya at lahat sila ay nabigla. Paano ito kumpara sa dati? Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Nakarating na noon si Yang Kai sa Wind and Cloud Pass sa Hyperspace Array. Dahil ang mga nakatalagang manood at magpatakbo ng Space Array ay narito ng maraming taon, dapat nilang malaman ang karaniwang pagkonsumo na kinakailangan. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay sumagot. Ang pagkonsumo ay mas mababa kaysa dati, mas mababa sa 30% ng huling pagkakataon. Laking gulat ng mga naka-duty dito. Ang pagkonsumo na kinakailangan upang mag-teleport sa pamamagitan ng Hyperspace Array ay tumaas ayon sa distansya. Kaya, ang teleportasyon ay ginawa lamang sa pagitan ng mga kalapit na Great Passes. Kung masyadong malayo ang destinasyon, kailangan nilang dumaan sa ilang Great Passes para makarating doon dahil iyon ang pinakamatipid na paraan. Ngayon, ang pagkonsumo ng teleportation ay mas mababa sa 30% ng huling pagkakataon. Dahil ang lakas ni Yang Kai ay hindi nagbago ng malaki, at ang Hyperspace Array ay hindi pinahusay, ang tanging salik na maaaring mag-iba ay ang distansya sa pagitan ng mga destinasyon. Mas maikli ba ang distansya sa pagitan ng Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass? Ang ideyang ito ay pumasok sa isip ng 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bahagyang ipinikit ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga mata. Mukhang totoo ang sinabi ni Yang Kai. Bagamat hindi rin siya nagdududa sa kanya, ang nangyari sa harap ng kanyang mga mata ay nagsilbing matibay na patunay ng kanyang mga salita. 3 buwan na lang ang layo ng Great Evolution Pass mula sa Wind at Cloud Pass ngayon. Bakit naging ganito?
Ang lahat ng Great Passes ay sumulong ng magkasabay patungo sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, kaya sa lohikal na pagsasalita, ang distansya na naghihiwalay sa kanila ay hindi dapat magbago ng malaki. Ngayon gayunpaman, kahit papaano ay lumalapit sila sa isa't isa. Totoo ito para sa Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass, pati na rin sa Azure Void Pass, kaya paano ang iba pang Great Passes? Naging magkalapit silang lahat. Kung totoo iyon, pagdating ng panahon, mahigit 100 Great Passes ang magsasama-sama sa isang lugar. Ano ang mahiwagang lugar kung saan sila nagtatagpo? Ito ba ang source domain ng Black Ink Clan? Medyo nagbago ang ekspresyon ng Old Ancestor Xiao Xiao. Ang mga distansya sa pagitan ng Great Passes ay nagiging mas maikli, na talagang magandang balita para sa human race. Isinaalang-alang ng 9th Grade Heaven Opening Realm Master na kung makikita ng anumang Great Passes ang Black Ink Clan source domain, ang ibang Great Passes ay kailangang sumugod upang suportahan sila. Gayunpaman, kung lahat sila ay nagtitipon sa isang lugar, sa parehong oras, ito ay magliligtas sa kanila ng maraming problema. Nang tipunin ng human race ang lahat ng kanilang lakas, kumpiyansa silang magagawa nilang sirain kahit ang source domain ng Black Ink Clan, gaano man ito kalakas. Samantala, lumitaw si Yang Kai sa itaas ng Wind and Cloud Pass, Space Array. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master doon ay isang matandang kakilala at nagulat na makita si Yang Kai, kaya nagtanong siya. Brother Yang, bakit ka nandito? Mayroon bang ilang agarang impormasyon mula sa Great Evolution Army? Sa mga araw na ito, karaniwang walang direktang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Great Passes. Lahat ng impormasyon ay naipasa sa anyo ng mga Jade Sleep. Para biglang magpakita ng personal si Yang Kai, dapat may nangyaring mahalagang bagay.